Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinaw, na nagbubugad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan na masayang-masaya. Although may kalungkutan araw-araw dahil sa kabulastugan itong gobyerno, dahil sa gutom, dahil sa kawalan ng trabaho, dahil sa napakataas ang presyo ng bilihin, pero nabawi ang lahat ng kalungkutan sa isang kasayahan dahil nagsama-sama po, mga kababayan, ang ating mga kababayan all over the Philippines, Davao, Cagayan de Oro, Iloilo, alam mo, in Visayas and Mindanao, and all over the world. All over the world also. Europe, Germany, Netherlands, the US, Canada, the United States, lahat po ang Japan, mga Pilipino ay nagsama-sama upang lahad yung kanilang suporta, loyalty, at lalo na yung pag-greet ng happy birthday sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. So, napakasaya ang mga taong bayan. Okay. Ngayon, mga kaibigan, in contrast with the Filipino people's belief in the leadership of President Duterte, it's not a fiction. The leadership of President Duterte is not a fiction. It is filled with affection by the Filipino people. Yun ang naging pinakita sa mga rating. Pinakita. Unlike this guy, na dahil sa mga pinaggagawa niya, kasabwatan niya, nakipagsabwatan siya, nagsinungaling siya tungkol sa Interpol. Mayroon daw order ang Interpol, pero wala namang Interpol na dumating. Ang dumating yung kanyang appointed na direktor na representante daw ng Interpol, pero wala namang red notice. So, niloko tayo ni Marcos. Niloko din niya tayo sa kanyang administrasyon. Tulad ng mga flood control. Wala naman pala. 5,500, it's nothing. So, ito po lahat, it ended up with a present survey by a legitimate survey group itong first quarter of 2025. Alam nyo ba po, bumulusok ang tiwala ng ating mga kababayan dito sa bangag na Pangulo na si Marcos. Ipakita po natin. Trust rating ni Pangulong Marcos bumagsak sa 14%. VP Duterte tumaas sa 39%. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Bumaba ang tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte sa unang quarter ng 2025. Ito ay batay sa survey na inilabas ng Publicus Asia Inc. kung saan bumaba sa 14% ang trust rating ni Pangulong Marcos mula sa nakaraang 23%. Kasabay nito, tumaas sa 63% ang distrust rating ng Pangulo. Samantala, mula sa dating 31%, sumirit sa 39% ang trust rating ni VP Sara at nananatili pa rin sa 39% ang kanyang distrust rating. Bumagsak naman ang suporta ng publiko sa Marcos administration na ngayon ay 15% mula sa dating 28%. Everything speaks for itself. And ano na naman sigurong sabihin ng lukaret niyang undersecretary dyan sa Malacanang, Paring Ado. 14% na lang ang trust rating. So, I will not be surprised. Probably, after this first quarter, baka negative na itong rating nitong, anong pangalan nitong presidente nito? Bangag Na presidente. Bangag. At mayroon ding equally bangag, lukaret. Walang ganyan, walang katinoan na trabaho
na ginagawa sa Malacanang. Sayang lang yung pera na binabayad ng taong bayan dito sa lukaret na ito. Ito, pakinggan natin. After the arrest, mga kababayan, ang daming nag-question na walang due process, the Constitution was not respected, the arrest was illegal, it did not go to the court, which is provided for under the Article 59 of the Rome Statute, where it says that upon arrest, it must be immediately turned over or brought to the competent judicial authority. Pero anong sinasabi nitong lukaret? Ang competent judicial authority daw ay yung isang let me finish pare. Yung isang korte daw sa Amsterdam. Tingnan mo, pakinggan mo itong lukaret na ito. In contrast na nung dati pang tinanong siya nung dati, ibang sinasabi niya. Ngayon, binayaran na siya ni Marcos dyan sa Malacanang, he is now changing her view. Abogado ba ito? Ang abogasiya, hindi nagpapalit yung legal opinion mo. Kasi it's based on law. Pero dito, dahil bayad ni Marcos, nagbago na. Ito, pakinggan muna natin. Sa aking pagkakaalam, dadali muna sa isang local court. At doon titignan, alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya, sa bansang kung saan siya dadalhin, idadalhin na po siya sa Dahig, sa ICC. Dadalhin daw sa isang local court in Amsterdam. Ito po ang news item on that. Ito yung actual na sinabi niya, as captured by GMA News. Ito, pakinggan natin or basahin natin. Duterte to be brought to Netherlands court to determine if arrest was proper. Okay. Former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in Netherlands before being brought to the International Criminal Court, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro said on Wednesday. Castro said this is to determine if the process of his arrest in the Philippines was proper. Sa aking pagkakaalam, dadalhin muna siya sa isang local court at doon titingnan, alamin kung tama ba yung proseso sa pag-arrest. At kapag po na-validate na sinabi naman tama ang pagkakadala sa kanya sa bansa kung saan siya dadalhin na po siya sa Dahig sa ICC. Castro said in a press briefing. Saang batas, saang legislation, saang regulasyon yan na pag hinuli mo ang isang Pilipino who is being surrendered or who is extradited to a tribunal or a state where he is being accused of a crime, dadalhin muna. Halimbawa, dadalhin sa Amsterdam, sa Dahig. Sabi nitong lukaret na napaka-eng-eng talaga, napaka-engot, dadalhin daw muna sa isang korte sa Netherlands. Paring Ado, ano masasabi mo dyan sa lukaret na ito? Mukhang nag-i-improvise ng jurisprudence to at saka legal reference. At practicing, pinagyayabang niya, I'm a very good trial lawyer. Talo ko kayo, trial lawyer ako hindi naman kayo trial lawyer Pero, baka the word trial is literally nagtatrial lang muna siya sa mga sinasabi niya dahil hindi totoo. Ginamit mong praktiko mong Malacanang. Pero tingnan mo ang sinasabi niya dati or prior to what she's now espousing as a gospel truth. Ito
Pag DOJ saka implement, issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Anong purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin para dalhin sa dahig. Napaka-lukaret. Wala nang ibang mas lukaret pa dito, sinasayang yung pera ng bayan sa pangsweldo. Dahil una, sasabihin niya, valid daw yung arrest, sa ginawa nung plotters na si Marcos Jr., yung Anyo, yung Gibo Chudoro, at saka yung John Vic Remulla, hinuli nila at inutusan nila si Torre, hinuli. Tapos tinanong si Castro, ma'am, wala namang due process. He was not brought to competent court in the Philippines. Sabi niya, hindi, ang proseso, dadalhin siya sa court in Amsterdam bago dadalhin sa Hague. Pero ngayon, mayroon siyang sinasabi. Anong sinasabi niya? Dito sa local court sa Pilipinas. Sa Pilipinas? So, binasa niya yung article or article 59 of the Rome Statute na yun talaga ang nagpapatunay na talagang may proseso na gagawin. So, hindi ba nakakahiya yung ganitong isang binabayaran ng ating pera ng mga taxpayer na loko-loko ang mga pinagsasabi. Inconsistent ang mga pinagsasabi. Dito naman sa isang issue tungkol sa housing. Sinasabi niya siya daw ang messenger, tapos may nagtanong ngayon tungkol sa housing. Nagsinungaling na naman. Or nagpanusot na naman itong si Lucaret Castro. Ito, pakinggan natin. Itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y mag-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at merong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City noong nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Apuab, San Mateo Rizal at Bukawe, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year." We are aiming for 1 million homes per year. Itong Lucaret na ito, nagpipress con, dapat handa siya. Tinanong siya, ilan na ba? Ay, hindi. Sabi niya, gagather ko pa yung information. Pero ito yung information, ito.
Ito yung report ng Human Settlement, DHSUD, to finish 12,000 housing units by year end. So, they are referring to the year end of 2024. 3 taon na si Marcos, 12,000 lang ang nagawa ng kabulastugang gobyerno na ito. O ito, basahin mo pare. The Department of Human Settlements and Urban Development is set to finish over 12,000 housing units under the state's flagship socialized housing program, a congressman said on Tuesday, a far cry from the 1 million units annually promised by President Ferdinand Marcos in his first year of office. The Human Settlements Department is expected to complete 12,731 socialized housing units out of about 198,000 currently being constructed. Nabotas Representative Tobias Renald Toby M. Tiangco said as he sponsored the department's budget before the House of Representatives. The target for housing units under the 4PH, Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, is 198,111 units. However, only 12,731 are expected to be delivered, he said during the plenary session on the agency's proposed national budget for next year. In 2022, Mr. Marcos vowed to build 1 million housing projects per year until the end of his term to settle the government's 6.5 million socialized housing backlog. Okay. Ayan. So, Marcos, eto ka na naman. 20 pesos na bigas. 1 million per year housing for the poor and for the underprivileged. Pero, where is it? Kaya nga nasa basura ka na ngayon sa performance rating mo. 14% na lang ng sambayanang Pilipino ang nagpapaniwala sa iyo. 14%. Kulilat ka na doon sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon ka lang medyo umaarte pa ng konti, pero out of the kulambo ka na sa isang liderato na maayos, Mr. Marcos. Yan lang, walang-wala ka na talaga, Mr. Marcos. At ito pa, hindi pa natapos to. hindi pa tapos. Philippine hunger rate highest since COVID-19 pandemic. So, ito yung kahirapan ng taong bayan, yung administrasyon mo. Mahiya ka naman. Marcos Jr. Sa mga pinaggagawa mo, sa mga kabulastugan mo. Ito po, pakinggan natin ito. Bago tayo pumunta dyan, tingnan muna natin yung ilan ang nagawa ni Duterte. Hindi nagyabang si Duterte. Nagagawa siya ng 1 milyon bawat taon ng housing. Pero ilang nagawa niya na housing program? Ito. Nearly 200,000 a year, Duterte built the most houses among all Philippine presidents since Marcos. President Rodrigo Duterte has built over 1 million houses since the start of his administration, making him housing king of all Philippine presidents since 1975, according to the Department of Human Settlement and Urban Development. DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario said Duterte has built an average of 195,687 low-cost housing units a year since 2016, which is 12% more than the 174,000 annual production during the term of the late Noynoy Aquino. Okay. So, ibig sabihin, 1,700 plus si Noynoy, itong si Marcos, napakakulelat. Kulelat pa ni Abnoy. Mas magaling pa si Abnoy kaysa kay Bangag. Kasi, so far, 3 taon na, sabi ng Department of Human Settlement,
12,000, almost 13,000 pa lang ang nagawa mo. And no other than, hindi ito pwedeng kasinungalingan dahil itong kinuha niyang congressman, itong nagsabi sa budget hearing na 12,000 lamang, 700, ay yun ang campaign manager nila. At nakakatawa dahil itong campaign manager na itong si Toby, kaibigan ko to, pero ito yung nagpapatalo kay Binay. Ito yung nagturo kay Binay noon during the debate, at saka itong John B. Cremulya, silang dalawa na pinipilit nila si Binay at nakipag-away sila doon kay yung sa sa 5, si Luchi Valdez, who was supposed to be the organizer of that debate. It was done in Cebu. Nakipag-away sila kasi gusto nilang magbasa si Binay. At magdala ng mga papeles. Magdala ng mga papeles. Ito yung tiyangko na ito. At ngayon, kinuha nilang campaign manager. Ay, dala ko, baka sa kangkungan kayo pulutin dyan sa tiyangko na yan. The same people who jeopardized the campaign of Jojo Binay, itong dalawa, itong John B. Cremulya at saka itong Tiangco, ay dadalhin sa kangkungan itong mga kandidato dito sa bagoong Pilipino, mga kababayan. Yun ang magiging totoo. So, ito ang hunger, the rate of hunger also is very alarming. Ito, in a news item. A study by Social Weather Stations or SWS shows that 27.2% or almost 3 out of 10 Filipinos have experienced involuntary hunger at least once in the last 3 months. This is the highest number since the height of the lockdowns during the COVID-19 pandemic. Hunger was highest in Visayas, followed by Metro Manila and Mindanao. The palace says the government has several anti-hunger programs led by the Social Welfare Department, including food stamps and food banks. So, aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man magkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Ito na naman si Lucaret. Nambubola na naman, nambubudol na naman. Aralin pa daw eh. Alam mo, kung may survey ang SWS, dapat yun na. Ang dapat alam nyo na rin. Kasi kayo ang gobyerno. Ibig mo sabihin, magdidepend ka pa sa SWS para yun ang gagamitin yung data, tapos mag-aaral pa kayo. Parang sinasabi lang niya na yung nag-press release si Jay Ruiz at saka itong si Lucaret na nabalitaan daw nilang may warrant of arrest na from Rappler. Ito naman, nabalitaan nilang may hunger from SWS. From SWS. Ano bang klaseng gobyerno mayroon kayo? Puro ka chismis, puro ka fake news, Claire Castro. So, mga kababayan, ito na ngayon nangyayari sa ating bansa. Balik tayo lahat sa eskwela, mag-aaral pa tayo. Balik tayo lahat sa eskwela dahil mag-aaral pa tayo. Ito pa. Paaralin pa natin. Ito pa, may sinasabi pa siya dito sa tungkol sa Solgen. Ito, pakinggan natin to si Lucaret. Itong opinion niya dito sa Solgen. Yusek Castro responds to a question about the Solgen refusing to defend the government. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawan ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court ugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, ginagamit
Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umano naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Leonardo Guevara. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Ito ka lalabas. Out of ano talaga, non-sequitur. Kung sa batas pa ito, Lucaret, you're non-sequitur. Ang tinatanong lang, ang issue doon sa pag-recuse ng ano, is his belief and his stand, legal stand on the issue of sovereignty and jurisdiction of the ICC over the Philippines. Siningit mo yung Interpol ang layo nun. Wala naman sinabi siya na Interpol. Wala naman question, hindi naman siya tinanong kung anong opinion niya tungkol sa Interpol Hal it been, baka lalo pang mabaon si Marcos because if tinanong mo yung Solgen tungkol sa Interpol, klarong-klaro, ito yung findings ni Amy Marcos. Sinasabi ni Amy Marcos, you have made a fool. You have given a misinformation to President Marcos. Itong mga alipores na nakapaligid sa kanya, kasi alam mo naman si Marcos, empty ang utak niyan So kung anong ipipid, parang from one ear to the other lang yan. Kung ipipid mo ng, parang ano yan computer, pipid mo ng ganito, yun lang din ang lalabas. So pinid nila na, Mr. President, sabi ni John B. Crimolia, mayroon na tayong communication sa Interpol. So Marcos suddenly believe, nandiyan na yung request ng Interpol na hulihin. But it turns out that there was none. It was the Transnational Crime Office, yung NCB, that has a direct communication with the ICC. Hindi yung Interpol, because the Interpol, the General Secretariat of the Interpol was not even aware that there was warrant of arrest against President Rodrigo Duterte. Tapos sasabihin nitong Lucaret, yung Solgen daw, mali daw yung pag-recuse niya kasi hindi naman niya kinonsider yung Interpol. Wala naman sinasabi si Solgen na tungkol doon sa pag-aresto ni Duterte. Ang posisyon ni Solgen is nag-recuse siya kasi magiging perjurious siya doon sa testimony niya sa hearing 1 year before when he stated the position of the government. Which was also the position of your bangag na boss, Miss Lucaret. Tapos, ganyan ang mga sagot mo. Ngayon, lahat sila tameme dahil naglabas ngayon si Amy Marcos ng Pero bago yun, bago naglabas si Amy Marcos, sinabi ni Bangag mismo, hindi ko tatanggalin si Solgen. May tiwala ako kay Solgen. Kita mo? Nagmukha ka kay Sampal mo. Bakit hindi ka mag-resign? Are you, Miss Claire Castro, with due respect, nothing personal. Bakit hindi ka na mag-resign? The whole world is against you. Saka mga kabulastugan mo dyan, sa mga kamalian mo, you're becoming like the female Trillanes daw, sabi ng technician namin dito. You have become a female Trillanes. The female Pinocchio. You're becoming the female Pinocchio. Pinocchia. Your new name is Pinocchia. Miss Pinocchia. Ginagawa mong modeling ramp yung Malacanang. Alam mo, magkano kayang bayad nito? Kasi araw-araw nakabongga, nakasaya, expensive saan ba yan? Galing ng Zara o sa pero sablay naman ang sinasabi.
sayang lang yung pagbibihis sa pagpupustura mo diyan kung yung mga sinasabi mo puro inconsistent. Doon lamang sa sinabi namin kanina na sinasabi mo it's the local court in Netherlands. Doon dadalhin si Duterte after the arrest. That's out of this world. You're in your lonesome. Not even the most stupid lawyer will be as stupid as what you said. Ngayon, diba? Ano sabi ni Amy ngayon? Ano sabi ni Amy? Ito. Pakinggan natin yung report ni Amy. Yung kanyang findings, initial findings. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former President after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor, Anyo, was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit
former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadulion stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadulion, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. With due respect, no, we still cannot fathom, we still cannot determine if Amy Marcos is really sincere. But the revelation itself, we don't know saan dadalhin ni Amy ito. Pero so far, transparent siya at the findings are self-evident itself. Self-evident. It is glaring findings of illegalities that transpired. So, this is a slap on the face of her own brother. Kasi, sinabi ni John Vic, ang nagplano si Marcos. Ang pinlano nila is to arrest Duterte. Ang nagplano nito, si Marcos mismo. At wala namang ugnayan ang ICC at Philippine government kung walang go signal ni Marcos. So, the findings of Amy itself is a slap on the face of her own brother. Dahil sinabi ni Amy, yung pinagawa mo sa mga alipores mo, bangag na Marcos, ay illegal. Yung sinasabi mong red notice ay hindi red notice, diffusion. At ang diffusion ay walang go signal sa ICC. So you were lying when you told the Filipino people that you cannot refuse the ICC. I mean, you cannot refuse the Interpol. Ginamit mo yung Interpol, paltos pa yung paggamit mo. You did not see to it na plastado yung mga ginagawa niyong kabulastugan. Since you do not have any brain, you just depended on your people. And dinala kanila. You were brought to the basura. Doon kanila dinala. At ikaw ngayon ang mananagot, Mr. Marcos, doon sa findings ng kapatid mo. Yun ang magiging totoo. Pero with due respect, I just hope that Amy will bring this to the proper conclusion. Baka mamaya along the way, magwiwishy-washy siya.
dapat tumbukan mo whether he's your brother or not. Then if he is at fault, then you should say so. Doon lamang maniniwala sa iyo, Amy Marcos, ang taong bayan. Kung magiging totoo ka sa mga pinagsasabi mo ngayon. At lahat ng mga kakonsyaba dyan, no? Ay dalhin mo sa proper venue, sa korte. Dahil yung mga yan ay hindi lamang lumabag sa ligang batas, hindi lamang sinangla ating soberanya, they were obeying illegal orders. In fact, in the obedience nila sa illegal orders, nag-improvisation pa sila. Tapos ito pa, after the crime, ganun pa rin. Mayroon pang finding si Amy Marcos tungkol dito kay Torre. Yan. Ito, ipakita natin, dapat talagang mananagot ito si Torre. He should really be, right now, preliminarily, proven na gumawa ng kabulastugan si Torre. Dapat ito ay sampahan na ng kaso sa Ombudsman, sa Napolcom. Napolcom ito pulis ito pulis pa. The Napolcom should already investigate this guy for his conduct unbecoming of a gentleman. Ito, anong sinasabi ni Amy tungkol dito? Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Umayo ka na lang. The right to counsel is something that has to be observed and respected. Huwag kayong umawak. Huwag kayong nakipakialam sa kawagan. Kasi nga, nag-uusap kami ng lawyer. Huwag na tayo. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang. Kayo mga huwag mo hawakan yung nanay ko! Si General Torre, hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng PNP? Bakit mo kinakalagkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Madam Chair, ma'am, that's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And interesting use po of force. You were forcing them. Yes, so you admit you forced them. You used violence. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado. Di ba karapatan nun? I have already arrested. So, I have tried all the lahat ng pakiusap ay ginawa namin. General naman, sa dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun, o kaya bang lumaban nun? Well, siguro, Attorney Delgra should be the one to file a complaint. Because that was a violation of his, of being a lawyer. Your lawyer, your job as a lawyer is to defend your client. But if you are being hindered, then your oath to defend your client is violated, and therefore you have a cause of action against this person. Klaro sa sinasabi ni Amy. So is this the kind of government that we're doing now? Is this the kind of policemen that are being deployed to harass anybody for that matter? And even what is the protection of the ordinary citizen if even a former president, someone who performed his duty very well in this country, babastusin ng ganon? Yung abogado ng Pangulo Duterte ay imamanhandle ng isang pulis, klarong-klaro, kitang-kita, at saka nagmamalaki pa yung pulis, sana kaya tayong sitwasyon ngayon ang ating bansa, mga kababayan? Is this the kind of
country that we once loved, and kaya nga tinalsik yung dating Marcos Senior by the Filipino people And what will prevent this new president, this son, of being also ousted by a people power? I mean, what would prevent the Filipino people? If it happened in the past that the father has abused the Filipino people, and this son, who is now the president, is also abusing the Filipino people by ordering his minions to harass, to violate the constitutional rights of every individual. Masyadong yan. Ito, for me, if I have a chance, I will file, I'm just contemplating to really file an impeachment against Marcos. This is a clear, coming from his own sister, the findings itself of the Senate committee already constitute on Marcos a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Can you imagine? Ang daming karapatan ni Duterte na binayolate. The right of travel. The right of life, liberty, and property without due process has almost been severely violated. The right of abode. The right of abode. Saka yung due process. All these rights constitute, and if they are saying that all these killings were ordered Duterte, then all this violation of his right also by these minions of Marcos is also command responsibility. Diba? Paringado. Hindi, tsaka ako ganito Guimo Teodoro was monitoring things sa Campanginando. Eduardo Año was monitoring things from the NICA office dyan sa Quezon City. 12 hours yan. Nagkaroon ng illegal arrest, illegal detention for 12 hours, and kidnapping. A crime being perpetuated by the Philippine National Police, no less. And government officials weaponizing their powers against a citizen. Wala silang ginawa. Where was John Vic Remulla in all this? Wala siya. Hindi siya nakita during the March 11, but we know that he is one of the, by his own admission. So, either kasama ka dyan by collaboration and commission, or kasama ka dyan by complicity, by omission. Wala kayong lusot dyan. And you were on video cam. So, yun po mga kababayan. Tingnan mo naman itong isang leftist na nagkukunwari na political analyst. Pakinggan natin ito. Si Amy daw ay underdog or whatever, or pakinggan natin ito si dating bungi at nangliligaw nung isang kaibigan ko sa Cebu, busted. Ngayon nagmamarunong. Hindi ko nga alam bakit iniimbita pa ito. Wala namang alam to. Kaya nga bumagsak yung administration ni Noynoy dahil isa ito sa mga pinili ni Noynoy na sa kabinete niya, nasira pa si Noynoy dahil hinuli, nagdala ng mga firearms, nahuli. Nagdala ka ng firearms, mahuhulihan ka, hindi ka tanga-tanga mo, di ba? Ito, pakinggan natin kung anong nagmamarunong siya sa mga... Actually, hindi bungi, bungal. Bungal, okay.
Hindi, napatawag kami, Sek, kasi tingnan mo itong nangyari kay Senator Amy Marcos. Naglabas na siya ng kanyang findings, partner. At pinanindigan niya. Ang tanong ko sa iyo, Sek, makakatulong ba yan sa kanyang kandidatura? Knowing for a fact na talagang lalo pa siyang bumagsak right after the arrest of the former president. Correct. So ngayon pinanindigan niya, kahapon naglabas ng rekomendasyon ng resulta ng kanyang investigasyon. Will that help her or will further push her down? Definitely not. Tama ka, Alvin. It will push her down. Dahil ngayon, klaro na bumaliktad na naman siya. Ibig sabihin, wala na siya sa administration slate. At hindi naman siya tinanggap doon sa Duterte slate. No? So, saan siya lulugar? Kaya ang mangyayari sa kanya ay yung kanyang bangka na sinubukang mamangka sa dalawang ilog ay patuloy na lulubog. Patuloy na lulubog. At papunta ng eleksyon, dahil wala siyang makinarya, ay lalo siyang mababawasan ng boto. Kaya baka mas delikado pa siya kay Bato. Tingnan mo ang bobo na ito. Ha? Alam mo, whether PDP Laban will accept her or not, Aimee is Aimee. He is even greater than the PDP Laban itself. Ha? Alam mo, kung maninindigan siya dito, klaro-klaro na where Aimee is going. Baka mag-top that. He has already declared war against her own brother. So, sa kabubuhan mo, hindi mo na-analyze na kung endorsement lang ni Duterte for what she's doing now and itataas ni Sara yan, mas lalamang pa yan sa mga ibang PDP Laban candidates. Because Aimee is Aimee compared to mga pipitsugin na mga candidates ng ng PDP Laban. With due respect, no? I'm not saying all. Kaya sinasabi ko not all because Bongo is number one and is really a real PDP Laban. Mayroong mga PDP Laban dyan na PDP Laban lang by day or PDP Laban by night. Pero to contest your opinion, Mr. Bungal, with due respect, Aimee, kung maninindigan siya dito, kasi sinabi na niya ang may kinalaman yung kapatid niya at saka yung mga minions, I think Aimee will make it. Unless she will betray again the people na naniniwala na sa kanyang findings. Or pag drain-up siya ng Smartmatic. Well, at the end of the day, the biggest winner in this election is the Smartmatic. Kung gumalaw ang Smartmatic, maski sino dyan mag number 1 sa survey or mag number 2, baka mag number 13 or 14 na lang yan pagka gumalaw na ang Smartmatic. Well, that is the reality in politics. And I'm not speaking in terms of today, but I'm speaking of the experience that happened in the past. Even since 2010. Even yung Soto na, ewan ko, may paninindigan ba ito? Gusto lang manalo, gusto lang bumalik. O yung Ping Lacson. They were the ones who exposed this Smartmatic before. Wala, may ginawa ba? Wala. Tapos gusto na bumalik ulit sa Senado. I mean, with due respect, I have nothing personal against you. But what have you done really to the Senate? Have you done anything that's worthwhile na magbabago ang takbo ng Senado? Parating delay sa pagpanday ng batas. In fact, yung hybrid elections na sponsor ni Aimee Marcos, sinangayunan niya ni Soto. Pero bakit hindi napasa? Hindi siguro tayo talaga makamove on until we are able to comment again with this pakawala ni Marcos. Pretending to be opposition. Pero tingnan mo, kung tunay ba talagang opposition ito may interview kay Karen Davila. Itong pangalan nito, Vic Rodriguez. Tingnan mo, pare.
pakinggan natin and we comment on his answer based on the question or query of Karen Davila. Pakinggan natin itong Vic Rodriguez na to. Ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos, nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa yung programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na. Pare, hindi ka ba natatawa dito sa Vic Rodriguez? Ha? Magpa-hair follicle daw. Vic Rodriguez, pare, nothing personal sa'yo. Kaya lang, kaming mga tunay na Duterte, ikaw, sa limpusa ka lang, bigla ka lang sumipot at sumulpot sa mga rally ng Duterte. Ewan ko kung sinong binigyan mo ng pera dyan na pinalusot kang sumama dyan sa maisog. With due respect, klarong-klaro ang tanong ni Karen, bakit ka insist na mag-hair follicle test si Marcos or yung gobyerno? Bakit ayaw mong masabi, araw, gabi, magkasama kayo? Siya ang kinampanya mo. In fact, nagyabang ka pa kay Ray Briones, kay sino pa dyan na mga kasama mo doon sa mga urig na mga grupo na tinutulak mo si Marcos, na ikaw yung kingpin, ikaw yung nagsasabi na nagpapanalo kay Marcos. Kingmaker. Kingmaker. So, hindi mo pwedeng ipagkaila na hindi mo alam na nagdadrag si Marcos. Bakit mo pa dinadaan sa mga pasikot-sikot, hair follicle test, kung baka alam niya, pero ayaw lang niya masangkot. Ayaw niya talagang sabihin ang totoo. Kaya nga, ang daming nagsasabi na ito talaga, pakawala lang talaga ni Marcos to. Unang-una, wala kang sinasabi. Maraming grupo na Marcos alis dyan movement. Maraming grupo, Marcos resign. Pero doon ka, play safe ka. Doon ka kay Puting Buhok. Doon ka kay Puting Buhok at saka yung grupo niya na pagbabago. At ang real purpose mo, Vic Rodriguez, is not really against Marcos. It is for your personal aggrandizement that you will use maisog for your senatorial candidate. Yun ang totoo. Tapos hindi mo masabi-sabi na araw-gabi nakikita ko si Marcos, alam ko na nagdadrag siya. Yun ang sabihin mo. Hindi yung you will hide behind pag ganun-ganon, hair follicle. Calculated yan, Vic Rodriguez. That's calculated. Sinasabi mo magpa-hair follicle because you know that Marcos will never undertake a hair follicle. Pero kung talagang tunay ka na membro ng opposition that you are now claiming to be, ginuyo mo si Presidente Duterte na raise ka ng hand, ginuyo mo na naman o baka maguyo mo na naman si Inday Sara, when all along you are not really a sincere opposition, until such time na una sabi mo, Marcos Jr., resign ka, Marcos Jr., alis dyan ka, o kaya Marcos Jr., wag ka nang magpakaila. Alam ko, nakikita kita, nagda-drugs ka. That's the only time a lot of people who are with the opposition, who are loyal to President Duterte, will only believe you.
that you are one with us. If not, sorry guy, no way that we will ever believe you. Ikaw paring Ado. Sa Pampanga, Maisog Rally, sinabi nga niya hindi namin pinabababa sa pwesto. Hindi namin intensyon tanggalin sa pwesto si Bongbong Marcos. Ang gusto lang namin sa kanya ay accountability, transparency. That brings us now, ha? Nandiyan pa rin si Marcos. Nandiyan pa rin yung that brings us now to this clamor. May mga tumatawag sa akin dito sa mga GC na mayroon na naman daw bagong maisog reforma daw. Ito na naman ang vehicle sa panghingi ng mga contribution sa mga Duterte faithful. At ito daw ay pinamunuhan or ang naglalako daw nito is a certain person by the name of Vivian Velez. Narinig mo ba yan, partner? Maraming nagtatawag sa akin, itong Vivian Velez daw, nakikialam sa mga organization, nakikialam sa mga, nagkabuklod-buklod na ngayon dahil, imbis ma-unite yung mga Duterte supporters into one, para mabuo natin ang may mga tao na dinidivide nila. And ito na naman, balita ko sa mga kaibigan ko, na itong a certain Vivian Velez is forming daw a group called Reforma. Pinapapirma ang mga miyembro. Sino ba itong Vivian Velez, pare? Maisog yan. Tapos, nagtayo tayo ng Marcos Resign Movement. Tapos, umalis. Nagtayo na naman ng Marcos Maisog Taps. Tapos ngayon, Maisog, reforma naman ngayon. Alam mo, with your respect, nothing personal. Pero, I think, itong Vivian Velez should not interfere in this clamor to have a people power. Itong reforma, hindi yan, that's out of place with our vision, our objective. Pati yung kasi PDP, pinasok na rin daw niya. PDP, ano ba naman yan? She cannot even win as barangay captain. Tapos ngayon, maghari-hari na naman daw, according to many nagko-complain sa akin. Alam mo, with due respect, I think this person should stick with what she is really good. Yung balik ka na lang na makipagkaibigan kay Pariñas. Yun ang mas magaling kang gumawa. Yun ang may forte ka. Pero guguluhin mo yung mga asosasyon, guguluhin mo ang mga Duterte loyalist at magdadala ka na naman ng lagim. We are better off being what you are before. Yun lang po, mga nothing personal, nothing. Pinapakahulugan ko lang yung mga complaints na nakarating sa akin, mga kababayan. Ikaw pare, anong masabi mo dyan? Malayo yan sa tunay na pagbabago. Oo. Yan reforma. Yan ano yan? Partido yan ni Rocco reforma Pagbabago yan ang balat. Depende sa araw. Kung pag walang araw, iba kulay ng balat. Pagka madilim, iba na naman ang kulay ng balat. Pabago-bago tayo. Paano na yung mga tao sumusunod sa atin? Hindi ba nakukonfuse sila dyan Tapos kayo pa, unang-unang nagsasabi na yung mga ibang ayaw sumali sa inyo are the ones that are divisive. Kaya, mga kababayan, may pinag-usapan tayo with respect, pagka nakikialam ito uli, huwag niyong susundin yan. Dahil ang forte niyan, you know naman. You know naman. You should remember the Betamax. Yun lang ang alam natin dyan. Okay. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Maraming salamat po. Maraming salamat po din, mga kababayan.